What's up at magandang hapon po sa inyong lahat mga kaidoy. Sige, kung sakali man na matanggal si Bongbong Marcos sa pagka-presidente, sino ang papalit? Duterte. Wala pa rin pagbabago mga kaidoy kapag pinalitan ni Duterte. O di kaya papalit yung mga dating mga apelyido, yung mga dati nang namuno nung una pang panahon. Mga hustler na sa larangan ng politika, hustler na sa pagnanakaw sa gobyerno. Wala pa rin mangyayari. At malalaman naman natin yan kasi kung talagang ang pinuno natin matuwid na, mababago na yung ating mga serbisyo publiko. Katulad niyang yung sa kalusugan, ano nga bang tawag diyan, sa Department of Health. Dapat mas yan ang lakihan ng pondo para yung mga mahihirap natin mga kababayan, malulunasan yung kanilang mga karamdaman. At saka yung mga hospital na mga itinatayo sa mga bayan-bayan na mga black propaganda lang para sabihin may hospital. Tapos pag may dinala doon na malalang sakit, hindi naman kinakaya dahil walang doktor, kulang sa mga gamit. Tapos ang tendency, may mga hospital nga sa mga maliliit na bayan o sa mga bayan dito sa Metro Manila, pero wala namang mga gamit. Ang tendency, pupunta ngayon sa PGH. Pagdating sa Philippine General Hospital, nagpipila-pila doon kasi sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, doon na nagpipila-pila. Yung iba, halos di na kayanin. Kaya namamatay na lang doon sa pagpila nila. Dapat punduhan ng malaki ang Department of Health. At saka yung mga hospital na mga itinayo na mga black propaganda lang na hindi naman talaga hospital dahil lagnat lang ang kaya nilang gamutin. Walang libreng gamot. Tapos hindi maganda ang serbisyo. Yun dapat. Kasi malalaman natin yan kapag wala ng kurap. Ibig sabihin hindi na yung mga hospital natin magaganda na ang mga serbisyo. Lahat ng hospital hindi na magsisiksikan sa PGH. Dahil nga yung mga hospital na mga itinayo na mga mayor na black propaganda para sabihin may hospital ay yung magaganda na ang serbisyo, hindi na kailangan tumakbo sa Maynila kung galing kang probinsya. Doon pa lang sa lugar nila kahit maliit na hospital, kumpleto ng gamit. Doon natin malalaman kung hindi na nangungurap yung mga pinuno. At saka higit sa lahat, yung ating mga serbisyong publiko. Dapat binabawi na ng gobyerno yung tubig na yan. Kasi dati gobyerno ang nagpapatakbo niyan, pamahalaan. Kaya ang tubig noong araw napakamura. Ibinigay ba naman sa mga kapitalista? Siyempre yung kapitalista, pag nagpatubo yan, kalahati, ayan, ang tubig nagmahal ng sobra. Tapos yung kuryente na yan. Pag-aari dati ng gobyerno yan, anong ginawa ng ating gobyerno? Ibininta sa mga lupis, sa mga kapitalista, sa mga negosyante. Ayan tuloy ang nangyari. Hindi nila makontrol ang pagtaas ng electricity. Kasi negosyante yan Pag magpatubo yan, lampas kalahati. Pag nalugi yan ngayon ng 1,000,000 sa loob ng 1 taon, sasabihin nila lugi na sila. Pero hindi pa naman talaga lugi. Nabawasan lang yung kanilang kita. Ang mangyayari, magtataas na naman yan. Kaya napakadali lang malaman kung hindi na nangungurap yung ating mga opisyal. Pero kung sila pa rin, yung mga hustler na sa ganyang gawain, na ginawa na nilang trabaho, ginawa na nilang hanap buhay, ginawa na nilang negosyo, ang politika ay wala pa rin mangyayari sa bayan natin. Dapat sa susunod, kung sakali-sakali, alamin natin yung mga taong may puso sa bayan, may puso sa mahihirap, may puso sa kalikasan. Kasi hanggat yung mga pamilya na yan, ang lagi nating iuupo, yung mga kilala natin, yung mga anak na mga politiko, mga kamag-anak, mga politiko na matagal na nagserbisyo sa atin, di magtatagal yung ating kalikasan, yung ating kabundukan, masisira. Lahat, walang pagmamahal sa kalikasan, puro kurap. At higit sa lahat, ito talaga, kapag hindi na kurap yung ating mga opisyal, hindi na lulubo yung ating utang panlabas kasi magagamit na sa tama yung ating pera. Hindi na lulubo, hindi na lalaki, at higit sa lahat magbaba ang mga bilihin. Yun lamang po mga kaidoy, kasi wala pa rin kahit pa mapabagsak si Marcos, kahit pa bumaba si Marcos, kung ang papalit sila pa rin, wala pa rin mangyayari. Mahirap pa rin tayo.
magkakawindang-windang pa rin ang ating gobyerno. Kaya dapat sa susunod, alam na natin, pumili tayo ng karapat-dapat. Yung karapat-dapat na may malasakit sa mahihirap, malasakit sa ating kalikasan. Yun lamang po mga kaidoy at magandang hapon po sa inyong lahat.